Department, isang judge o maestrado man lang ng Court of Appeals, kahit sama mo na yung Sandigan Bayan o maestrado. Attorney Vic Rodriguez nagsalita patungkol sa ginawang pagdakip kay Pangulong Duterte. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na! Para sa ating future update, sa ginawang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez dito ay kanyang binigyang liwanag ang mga ginawa sa dating Pangulo ng Bansa na si FPRRD. Anya hindi raw na ibigay kay Duterte ang mga dapat na proseso bago ito dalhin sa International Criminal Court. Ngayon saad pa ni Attorney Vic Rodriguez na may mananagot umano sa mga ginawa nilang illegal na pagdakip kay Pangulong Duterte. Dagdag rin nito na isa siya sa mga magiging legal team ni FPRRD kung saan ay gumagawa na raw sila ng hakbang o mga aksyon na kanilang gagawin pagkatapos ng mga nangyayari. Ngayon, naniniwala si Attorney Vic Rodriguez na hindi sinunod ng mga kapulisan ang protocol na dapat gawin bago i-surrender sa ICC si Pangulong Duterte. Hindi umano nasunod ang Article 59 na nakasaad sa Rome Statute na kung saan ay dapat dinala raw muna si Pangulong Duterte sa Korte Suprema o sa pinakamalapit na hukuman sa ating bansa. Ngayon, nananawagan si Attorney Vic sa mga mamamayan na ipagdasal si Pangulong Duterte, lalo na ang kanyang kalusugan. Naniniwala si Attorney Vic Rodriguez na malalampasan ni Pangulong Duterte ang mga hamon sa kanilang pamilya. Samantala, iba't ibang prayer rally naman ang mga ginagawa sa iba't ibang lugar upang ipakita ang kanilang suporta at panalangin kay FPRRD. Ngayong ating pakinggan ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez patungkol sa issue na ito. Intellectually, physically, and emotionally drained sa nangyari po kay Pangulong Duterte. Subalit, we have a job to do and we have to defend. Tatay Digong, makompliment po natin kung ano man yung direksyon ng gagawin ng ating counterpart doon, yung kanyang international lawyer or lawyers dyan po sa The Hague. At kanina rin na napag-alaman ko during the program of Ted Filon na gaganapin mamaya yung kauna-unahang pagharap niya sa korte doon sa The Hague. 9 p.m. daw po Philippine time. 9 p.m. Philippine time ay haharap po si Pangulong Duterte doon sa korte sa The Hague. So abangan po natin yan. But for now, ay hinihingi ko po sa ating sambayan ng Pilipino, let's say a prayer for Tatay Digong. Let's say a prayer for his safety. Let's say a prayer for our country. Let's say a prayer for us Filipinos and for our collective future. Akalungkot na nangyari ito at meron po siyang video na ipinalabas, in-upload during his stopover in Dubai. At doon makikita mo, kalmadong-kalmado si Pangulong Duterte na nakakalungkot pero hanga ka sa kabila ng ginagawa sa kanya, panatag ang kanyang kalooban, mararamdaman mo yung kapanatagan sa kanyang pananalita at sinabi niya, yan na nga yung kanyang sinasabi, kung ano man ang kanyang naging programa doon sa drug war ng kanyang panguluhan, kanya yun. Haharapin niya yun at walang sundalo at walang pulis na mapapahamak. Lahat yon ay inako niya. Iyan ang leader. Nakakalungkot. Bibihira na tayo makahanap ng ganyang pag-uugali, ng ganyang karakter. Pero, naroon, ibinigay pa sa ICC na kami sa legal team mananatili. Walang jurisdiction ng ICC. Hindi dapat ibinigay si Pangulong Duterte. At kung sabihin man nila, igit nila, and for the sake of our life now, that ICC still has jurisdiction over cases na bago mag-withdraw ang Pilipinas, then let us use the same law. Let us use the same law that they are invoking. Article 59, na sinasabi, pagka-aresto mo sa tao, dapat mo siyang dalhin sa isang competent judicial authority. May nakita ba kayong pinagdalahan na korte kay Pangulong Duterte at the time of his arrest? Meron ba kayong nakita na isang miyembro ng Judicial Department, isang judge o maestrado man lang ng Court of Appeals, kahit sama mo na yung Sandigan Bayan o maestrado ng Korte Suprema, na humarap sa kanya o iniharap sa kanya
upang pag-usapan kung nararapat nga bang isilbi yung sinasabing warrant for his arrest. Wala po tayong nakitang ganun eh. So kung sinasabi nila na may jurisdiction ng ICC, then dapat ginamit nila yung Article 59. Dapat isinuko mo siya doon sa competent judicial authority. Competent judicial authority. Kung sasabihin mahirap gumalaw dahil maraming kasama, maraming tao, marapat siguro pinatawag yung executive judge of the place that has jurisdiction where he is being currently detained. Saan po yun? Sa Pasay. Doon ipatawag mo yung executive judge ng RTC just to satisfy this requirement provided for under Article 59. Yung sariling batas na ginagamit nila kung bakit daw po may jurisdiction ang ICC kay Pangulong Duterte. Subalit hindi po nangyari yun eh. Wala pong ibinigay na ganung proseso. Hindi po siya dinala sa isang competent judicial authority. Or, let's relax the rule a little. Hindi man nagdala ng isang miyembro ng hukom, yung executive judge nga po ng Pasay kasi yun ang may jurisdiction. O kaya yung presiding justice po ng Court of Appeals. O kaya yung Chief Justice o yung Senior Associate Justice ng Korte Suprema upang tingnan na ito bang requirement na tama yung pagsilbi sa warrant, na yung nakapangalan sa warrant ay siya ring taong inaaresto, na yung proseso ba doon ay in accordance with the legal process dito sa ating bansa. Binasahan pa siya ng Miranda rights. At siya ba ay sumailalim sa isang medical check-up or medical clearance mula sa pinakamalapit na ospital na lamang mo. At yung karapatan po ba niya ay inobserbahan at rinespeto. Hindi po siya binigyan yan. At natanong din nung tayo kanina, madami lang po talagang we were so busy since then. Wednesday and Thursday, punong-puno po ang ating araw ng pag-meeting. Dito nga po sa kasama yung mga kapwa ko miyembro ng kanyang legal defense team. Alam mo ninyo, during the time na siya ay nasa Villamor, ang kanyang personal physician, si Dr. Agnes Del Rosario. Si Dr. Agnes Del Rosario, I think she's from Medical City. At may tatlo pang doktor. But it was the advice of Dr. Agnes Del Rosario na dapat na siyang dalhin agad-agad sa ospital. Sapagkat alam ho ninyo, nung siya'y tiningnan ng kanyang mga doktor, yung si Dr. Agnes Del Rosario, meron din po siya, nandun din yung kanyang cardiologist, hindi ko lang muna nakuha yung pangalan, tsaka ng isa pa. Ang findings po nila, yung blood sugar count po, yung sugar count po ni Pangulong Duterte ay more than twice the double na acceptable sa kanyang edad. Ganun po kataas yung level ng kanyang sugar. And it would necessitate na dapat ay dalhin siya agad-agad sa ospital, sa pinakamalapit man na ospital o sa ospital of his choice kung nasaan, naroroon yung kanyang mga espesyalistang doktor. Subalit, hindi rin po nangyari yun.